Hudas sa kampo ng mga Duterte ay hinuhudas din daw si Senator Bato de la Rosa. Ako po mga banateros, ito ay kailangan nyo pong ma-share para maanggat maaga pa lang ay may kikita at maliliwanagan kayo at kung sino nga ba itong tao na to sa kampo ng mga Duterte na maaaring or humuhudas sa mga Duterte ngayon. Boying, pakiusap, huwag mo nang ituloy ang kaso kay Martin. Sigurado akong ikakanta niya ang lahat at madadamay tayo. Kailangan nating ayusin ito ngayon na. Walang problema. Pero binanggit na ito ng asawa ko sa SONA. Ano naman ngayon kung binanggit na? Bahala kayo sa buhay nyo! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, nag-activate na yung hudas sa pamilyang Duterte. Ito yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. Yun guys, ito na nga. Pag-uusapan dito mamaya. Panoorin natin yung full video dito kay Tol J. Guevara TV. So, ganun kaya ito katotoo na nalaman na kung sino talaga yung hudas. At alam mo naman din Mars kung sino yung hudas talaga sa Pilipinas, sa pamilyang Duterte. Alam nyo na kung sino yung hudas, comment nyo nga dyan. At dito sa usapang hudas, sino nga ba? Nako, mamaya alamin natin. Papangalanan yata ni Tol J. Guevara, yung hudas sa pamilyang Duterte. Sino ba ito? Bigyan ko kayo ng isang hudas. 'Di ba? Naghudas diyan si Trililing, 'di ba? Si Trililing, biruin mo, busit naman ng manok na to. Aray ko. 'Di ba? Siya ang nangunguna, no, na nagpadala kay Tatay Digong sa Dahig. Siya rin yung naging daan. Tensya na kayo guys sa manok ko kakarnihin ko yung manok na to eh. Siya naging daan kung paano inubos din yung Kaban ng Bayan, di ba? Ang sinabi ng 18 Marines, di ba? 2 million US dollars. No? Grabe, ang laking pera. Saan nyo naman kukunin yan? Kita nyo hanggang ngayon hindi pinapatawag tong 18 Marines, di ba? Inuna talaga si BP Sara na ngayon ay kung di ako nagkakamali 17 billion o 7 billion ang mauubos sa impeachment ng 90 days kay BP Sara. Samantalang ang hinahabol lang naman ng mga tarantado ay 125 million na confidential fund. Confidential pa yan guys ha. At dito sila magigiba dito, sabi ni Atty. Topacio, mga kamari ko, no? Pinangalanan po nila yung mga nabigyan ng confidential fund. Naku, pinangalanan, isang kaso pa to. Eto na ang kaso pa nito ng mga yan. So, nabigyan ko na kayo ng isang hudas, no, 'di ba? Si Trililing, sino ba? Pero mamaya panoorin natin kung sino ba talaga yung hudas na sinasabi ni Tol J. Guevara na na-activate na. Alam ko matagal nang activate yan eh. Siyempre binayaran tinapalan ng pera ang mga pagmumukha nila. Kinain na nila ang pera, pati kaluluwa nila, ibinenta na sa mga demonyo. Di ba? Dahil nga ni mga demonyo na sila, wala na. Pati pamilya nila, mga demonyo na rin. Kasi pinapakain sa kanilang pamilya, galing sa nakaw sa Kaban ng Bayan. Biruin nyo, di ba? So, kahit sa anong pagbabagsak nila sa pamilyang Duterte o kay BP Sara, ang kanilang mga witness na mga bagong witness na pinapalabas ng mga bayarang tanso vlogger, ito na may pasabog daw, pasabog dito, pasabog doon, pananakot sa kanilang mga social media na may ilalabas na naman silang bagong witness, sasabog daw, no? Sasabog. Sabog pala ang mga ilong nila, natutulo laway na. Kita nyo yung isang vlog natin na NBI ba yun o attorney ba yun? Sunupalpal ni attorney Moa, di ba, no? Powa ba yun? At ay, ayun, na kamot ulo. So dito pa lang mga babayan, aabot pa rin itong impeachment na to is 90 days. Biruin mo, 2.5 million a day ang gastos ng gobyerno sa impeachment na to. Di ba? Doon pa lang, wala na, lugmok na ang Pilipinas. Bakit kaya ito pinapayagan ni Bongbong Marcos? Dahil nga ba, siya ay delikado pag si BP Sara ay maging presidente sa 2028.
'di ba? Alam na rin natin, yan talaga ang kinakabahan. Kinakabahan talaga sila diyan, sila Romulia, mga NBA director, 'di ba? Sila lahat ang hudas diyan eh. Pero sa video na to, ewan ko sino yung papangalanan ni na activate na, no, nag-activate ng pagkahudas ito sa pamilyang Duterte. Pero palagay nyo, yung mga hudas na yan, hindi yan pagbabayaran ni VP Sara. Yung mga hudas na yan, papakainin ng mga tae yan, no? Pakainin, ikulong dapat yung mga yan. Hindi pwedeng mamamayagpag yan sila. Kaya ngayon, talagang lahat na lang ng mga ebidensya na magiging witness, no? Kukunin nila, babayaran nila yan, guys. Para sa sarili nilang kapakanan. Sarili nilang kaligtasan soon, di ba? Kailangan mailigtas nila ang kanilang sarili. Mapabagsak nila si BP Sara. Kaso, di ba? Marami pang kapalit si BP Inday Sara. Hindi ba sila kinakabahan, di ba? At alam ko kinakabahan din sila diyan. Kaya ngayon pa lang mga babayan, panalo na nga ang si BP Sara kaso ilang days pa lang. Di ba? Dapat itigil na yung impeachment dahil sabihin na panalo na si BP Sara, ilang witness na ang dumaan kaso mga sablay. Hindi ba? Sino pa kaya? Abangan pa natin kung sino pa yung mga ilalabas na mga popols, mga bobo, na mga wala namang kwentang, mga ebidensya, mga witness, na mga wala namang mga lang, sabihin mo na mga bobo, mga tanga, aray ko. So ganito, baka naiinit ka na, Mark. O shout out sa mga nanonood ngayon, nandiyan ka. Alright, shout out sa iyo, sir, ma'am. No, sana ituloy mo yung video. Alamin natin kung sino ba tong activate na hudas sa pamilyang Duterte. Ako, nagsabi lang ako si Trililing. Baka meron ka pang alam dyan. I-comment mo dyan sa comment section. Tingnan natin, baka tumama kayo. At syempre, bago kayo mag-comment, tapusin nyo muna yung full video kung natapos nyo yung full video. Siyempre, huwag nyo skip yung ads, mga kababayan, mga kumare ko. At baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, subscribe mo na rin sa Tol J. Guevara dahil dito tayo manonood ng full video. At siyempre, dami mo na rin si Boy Sarsa, ang pinakamasarap na ulam sa buong Pilipinas, Boy Sardinas. So ano pang hinihintay mo, Boy? Play mo na yan, dal mo na. Baka nagre-reklamo na sila. Uy, shout out. Tuloy mo, guys, ha. Alamin natin kung sino nga ba itong activate na hudas dito sa pamilya Duterte. Let's go! Maliliwanagan kayo at kung sino nga ba itong tao na to sa kampo ng mga Duterte na maaaring or humuhudas sa mga Duterte ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. At nasipa ko na naman ng ating camera. So yan po mga banateros, no? So sobrang dami natin pag-uusapan ngayong araw na ito. At eto nga, katulad ho nito, itong hudas. Ito, na-vlog ko na rin to siguro mga 2 beses na meron talagang hudas sa kampo ng mga Duterte. Pag-usapang politics naman, sadyang talaga yun talagang hindi na bago, hindi na normal na meron talagang nangyayaring hudasan. Kagaya na lang po nung mga politiko ngayon, 'di ba? Katulad nila Is Barbers, nila Ridon, 'di ba? Dati mga Duterte supporters 'yan. Nila Matibag, so nila Remulla, lalong-lalo na ang mga Remulla, 'di ba? So alam naman na natin na may ganito talagang sistema pagdating sa mundo ng politics. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas ay isa tayo sa mga bansa na pinakamaduming politika, no, sa buong mundo. So yung mga banateros, eto nga, pag-uusapan nga natin at ang masakit dito ay inuunti-unti na ang mga Duterte at isa pa nga dyan, etong si Senator Bato de la Rosa ay na rin, pinupukol na rin at binibenta, hinuhudas, no? Kaya grabe itong taong to. Talagang hanggang ngayon wala po ako nakikitang katwiran na para hudasin niya ang mga Duterte. So yung mga banateros, mga kabiyaya, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So una-una natin pag-usapan etong nagkakainitan na. Oo. Nagkakainitan etong kampo ni Trililing at kampo ng mga Remulla. Kamakailan lang po may isa pong interview etong si Trililing na binabanatan niya nga po ang mga PNP at etong si John Vic Remulla na mabagal daw kumilos at hindi daw inaasikaso ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At
alam naman din natin kamakailan lang na may mga kuno-kuno, may mga bali-balitang etong si Trillanes ang ipapalit daw sa posisyon nito ni John Vic Remulla, the baby boy ni Ma'am Shitars. Ngayon po palagi na lang pong nagsasabi etong si Trillanes ng mga masasakit na salita mapatungkol ho dito sa mga Remulla, lalong-lalo na dito kay DILG, kung di ako nagkakamali, o DOJ, ano ba, hindi ko kasi masyadong tanda, hindi ko masyado kasi pinag-iintindi dito si John Vic Remulla, pero talagang may mga nababalitaan tayo noon na maaaring matanggal ito at palitan nga ni Antonio Trililing sa kanyang posisyon. At ngayon palagi hong binabanatan ni Trillanes etong mga Remulla dahil nga nababagalan siya sa pag-aresto laban kay Senator Bato de la Rosa. Anak ng timang talaga no? Talagang gustong-gusto nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa samantalang nasa harap na nila yung mga totoong mga kawatan, yung mga talagang lumabag sa krimen or mga kawatan sa pondo ng taong bayan. Tsaka bakit nyo aarestuhin si Senator Bato de la Rosa wala namang kaso at wala namang warrant o arrest yan dito sa bansang Pilipinas. So doon tayo naguguluhan dito sa mga hinayo. Ang sarap ang sarap pagpipitikin yung mga betlog. Hindi kasi ganito gawin nyo. Makinig kayo mga hinayo pa kayo sa akin. Makinig kayo. Halika rito, lumapit ka rito, Trillanes at John Vic Remulla. Halika rito, makinig kayo sa akin para makaisip kayo ng solusyon para mahuli nyo si Senator Bato de la Rosa. Ganito kasi gawin nyo, mga hinayupak. Ha? Magsuntukan muna kayo. Magsuntukan muna kayo ni John Vic Remulla tapos kung sino yung mananalo sa inyo. Tsaka kapag nagsuntukan kayo, baka sakaling magkaroon kayo ng peace of mind at makagawa kayo ng solusyon kung paano nyo mahuhuli si Senator Bato de la Rosa. Ikaw naman, Trililing, kung talagang matapang ka, lumusob ka sa Mindanao. Pumunta ka ng Mindanao, pre naman doon wala namang sa'yo, wala namang galit sa'yo. Doon, lahat ng tao doon, mahal na mahal kang hinayupak ka. Pumunta ka doon sa Mindanao, hulihin mo si Senator Bato de la Rosa kagaya ng ginawa mo doon sa Senado nung nakaraan lang na may dala-dala ka pang warrant of arrest na ina mo. Ang sarap pala maging dating senator, no? Kasi ngayon ko lang nalaman na kapag dati kang senador, pwede ka na pala magbaba ng arrest warrant laban sa isang senador. O kaya, pinakamaganda, itsupagete mo si John Vic. Itsupagete mo para umamo sa'yo at sundin ka. Anak ng teteng, puro ka parinig pero mas maganda talaga, magsuntukan kayo dalawa. Talagang match na match kayo niyan. O kaya magsabunutan na lang din kayo, baka mga bayot naman din kayo. Anak ng timang talaga to si Trillanes no? Porket hindi lang sinusunod yung kagustuhan mo agad. Kung makapanira ka, pero sa totoo lang, pabor sa amin yan. No, pabor sa amin yung mga ginagawa mong pagbanat kila Remulla. Okay lang, magkagulo-gulo na kayo dyan. Kapag nagkategian kayo dyan, wala kaming pakialam. Siguro, mas ikaka-proud pa namin at siguro makakakuha ka ng simpatya kapag nakita namin na may mga black eye kayo sa mata. Samantalang mga banateros, mapunta tayo dito sa isang pahayag ni Representative Lordan Suan na kung saan ay sinasabi niya na hindi daw mananalo si Vice President Sara Duterte kung hindi daw dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan niyo po, etong si Lordan Suan ay ito po yung in-interview sa isang radio station na inamin niya na kapag hindi daw siya bumoto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay mawawalan ng pondo ang kanyang bayan. Hindi ko na lang alam talaga, Representative Suan, kung ikaw ba ay nagpapadagdag pa ng bayad or nagpapadagdag pa ng pondo para sa bayan mo or talagang sumisip-sip ka lang kay Marcos Jr. para maambunan ka na naman ng panibagong biyaya na nanggagaling sa pondo ng taong bayan. O baka sabihin mo, fake news at baka mamaya magreklamo ka sa akin na, oy, may interview ka na inamin mo yan na kapag hindi kayo nakapirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay
ano, tawag dito, wala kang makukuha, wala kayong matatanggap na mga pondo sa mga distrito nyo. Sinabi mo yan, on record yun. O sige na, ano na kami, suko na kami sa inyo. Kung yan talaga yung iniisip nyo na hindi mananalo si VP Sara Duterte, kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, sige na. Pero may isang katanungan at isa sa mga bumabagabag sa aking kaisipan na kung hindi dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si VP Sara, bakit nung 2016 hindi nanalo si Marcos Jr. kay Leni Robredo? Nakakapagtaka, no? 'Di ba? Yun lang common sense na lang, ika nga ni Auntie Claire. Common sense. 'Di ba mga banateros, common sense na lang. Na kung talagang malakas ang mga Marcos, ilang beses na sila na tumakbo sa matataas na posisyon, bakit nga? Ba't si Senator Amy Marcos? 'Di ba? Sumisip-sip pa yan kay VP Sara Duterte, pero kulelat sa pagdating doon sa botohan sa eleksyon, pang number 12 siya, kung di ako nagkakamali. Di ba? It's talagang, alam nyo, ginagawa lang talaga ninyo yan, Representative Lord Dansuan, kasi nga sumisip-sip kayo kay Marcos Jr. at baka natatakot ka din at baka mala BBM senators ka na may mga pinagtatakpang kang mga ginawa mo at maaari kang kasuhan, kaya todo sip-sip ka kay Marcos Jr. Baka lang naman. Matindi lang din talaga kumabig to no, si House of Representatives. Pero sige, okay lang. Siguro intindihin na lang din natin si Congressman Lord Dansuan na baka nga alam naman natin na kapag kumalabang ka sa administrasyon, niyayari ka at kung ano-ano yung binibintang sa'yo, kung ano-ano yung pwedeng gawin sa'yo, kagaya na lang nila Congressman Libiste, Congressman Kiko Barsaga. So baka natatakot lang siya na matulad sa mga yan. Kaya intindihin na lang din natin. Pero isa lang masasabi ko sa iyo sa 2028 election, sige patakbuhin nyo, 'di ba? Ang pinupukol, 'di ba, ang napupusuan na patakbuhin si Sandro Marcos o kaya si Lisa Araneta Marcos, gawin nyo. 'Di ba? So talagang diyan natin makikita kung talagang nanalo lang si VP Sara Duterte dahil kay Marcos Jr. At yun, nakalimutan ko pa pala. Bakit nung eleksyon, nung senatorial election, 'di ba? O ilan lang ba yung nakapasok sa mga senador na hawak ni BBM? Sino? Sila Soto, sila Lacson, may bali-balita nga na dahil lang kay Chairman George Garcia yan Kaya nanalo yung mga hinayupak na yan, di ba? Oo, tignan nyo naman yung boto. Di ba? Yung boto noon, harap-harapan na nakita namin na imbis na padagdag ang boto nila Senator Bongo Bato at Pastor Apollo Kibuloy, anak ng Teteng, pabawas ng pabawas. So doon pa lang grabe yung sistema na ginagawa. Kaya wag nyo kaming daanin sa mga ganyan na kung hindi dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si VP Sara. Ulol. Okay, so eto pa yung isang malupit na balita, yung about sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Ang daming napahiya. Dami ho napahiya sa tax record na pilit nilang gustong ibulgar sa taong bayan at ngayon ay lumabas na lahat ng ibinibintang mapatungkol sa tax record ni Vice President Sara Duterte ay pinakain niya ng alikabok yung mga taong nagpe-fake news. At lumabas nga po talaga dito na nasa batas at hindi illegal ang mga dumaan dito sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Kung tawa ako dun kanina yung legendary kung tawagin ng mga dilawan, ng mga pinklawan na talagang hindi daw kakayanin daw ng defense team ni VP Sara Duterte, yung lawyer na yon, yung matanda, yung kamukha ni sino bang reporter to, ni Doris Bregonia ba yon? Biruin mo yung tiga-COA, sinasabihan niya ng don't answer. Anak ng timang naman, nakala ba namin para sa taong bayan yan, para maliwanagan kami. Bakit bakit pinipigilan nyo na magsalita yung tao? Doon pa lang talagang alam nyo, kahit anong gawin yung pambubuta sa mga Duterte, hindi kayo mananalo. Tignan nyo nangyari ngayon. 'Di ba? Sa halip na masira ang mga Duterte, mas lalo pang ang aga nyo naman kasing ipanalo. Ang aga nyong ipapanalo si VP Sara Duterte, panalo na naman ang defense team ni VP Sara Duterte. At palakpakan po natin si Attorney
puwa, sobrang galing, grabe. At syempre yung iba pang mga lawyer at iba pang mga miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sobrang gagaling nyo, grabe talaga. Talagang pinapakain nyo ng alikabok yung mga antay na mga hinayupak, mga salot sa lipunan ng mga anti-Duterte. Napapahiya lang lalo. So, kawawa naman kayo, no? Papagalitan na naman kayo ng boss nyo. Kawawa naman yarn. At dito na nga tayo mapunta mga banateros, dito sa achievement ng iba pero palaging binubudol at kinukuha ni Marcos Jr. Grabe si Marcos Jr. sa pagiging gahaman, no? Pati yung achievement ng iba, kinukuha niya. Yung pagiging champion ni ano ngayon, yung sa tennis at binabash nga ngayon yon ng mga loyalistang tanga, ng mga pink lawan, pink yawa at mga dilawang tae dahil naka-green daw. So pati ba naman yung pagsusuot ng damit nung tao, talagang ano nyo, idididikit nyo sa mga Duterte? At ang pinakamalala dyan, eh, dahil nga daw kay Marcos Jr. kaya nag-champion yung ating kababayan na ano ngayon, na babae. Nakalimutan ko si Alex ba yun? Nakalimutan ko yun yung pangalan nun eh. O, kasi hindi ko kasi sport yung tennis na yan. Kaya hindi ako updated yan. Pero yun nga, nakikita ko sa social media na kung makapag-congratulate etong si Marcos Jr. at kamakailan lang 'di ba sa SONA niya. Sinabi niya na kung nangyari daw ito sa panahon niya kaya nag-champion etong taong to. Ang tindi mo. Ang tindi sa pagiging achievement, grammar, grammar ba yan? Grapper, basta yun na yun. Ang tindi, no? Lahat na lang talagang yung achievement ng iba gusto mong kunin. Oo, tapos kapag problema mo, ipinapasa mo sa iba. Ang galing mo talaga. Oo, sobrang galing mo. Ikaw talaga ang the best president ever, ha, sa kabaliktaran. At ito nga mga banateros, mga kabiyaya, isa sa mga napag-uusapan at matindi dapat na talagang dapat natin na pinag-uusapan etong mapatungkol sa Meralco. Oh, etong Meralco kasi ay talagang pinagaanuan na, talagang kinakaayawan na ng bawat Pilipino dahil sa sobrang taas ng singil nila sa kuryente. At may posibilidad nga daw na itong Meralco kapag talagang pinagpatuloy nila ang pagtaas ng bill ng mga kuryente na isinisingil sa atin na kahit hindi naman natin ginawa yung mga charges na mga nakalagay doon sa kanilang resibo, ay maaari daw itong ikasarado ng Meralco. Kung halimbawa man na mawalan ng kuryente dito sa bansang Pilipinas, may solar panel naman at sanay naman tayo sa hirap, sanay naman tayo sa mga yung mga ninununga natin. Bakit nung panahon wala namang kuryente? Ako po laking bundok po ako. No, mahabang kwento na yan pero hindi ko na masyado kwento sa inyo, pero ako po ay laking bundok, no, nanirahan ako ng ilang taon sa Capiz, sa Iloilo. So nung mga panahon po doon wala pa pong mga kuryente doon sa mga kamag-anakan namin. Nakikinood pa kami ng TV at yung TV ay sinasaksak lamang sa battery ng sasakyan. Kaya kung usapan lang pagtitiis dahil walang kuryente, okay lang po yan. Kaysa naman grabe. Ang tindi naman na kasi ngayon, talagang alam mo yun, matuturing na sindikato na tong Meralco eh. Oo, although nakikinabang tayo sa paggamit ng kuryente, paggamit ng siyempre iba't iba, ilaw, electric fan, aircon, wifi, kung ano-ano pa yan, yung mga pag-charge ng cellphone natin. So, ano naman tawag dito, grabe naman kasi. 'Di ba? Talagang lintik yung binabayaran natin na hindi nila maipaliwanag at nagugulat tayo doon sa kanilang mga resibo na may mga another charges na hindi naman natin ginagawa, hindi naman natin kinukonsumo. Parang si Marcos Jr. lang na kahit hindi ginawa ng mga Marcos, na kahit siya ang gumawa, isinisisi niya. No, hindi ginawa ng mga Marcos, mali pala. Parang si Marcos Jr. lang na kahit siya ang gumawa, isinisisi niya pa rin sa mga Duterte. Ganyan na ganyan din ang nangyayari ngayon sa palasyo. Hindi naman tayo yung kumonsumo sa lintik na mga chargers tuloy, sa mga charges na pinapataw nila sa atin pero tayo ang nagbabayad. Kagaya na lang yan, 'di ba? May 8.71 billion na
ano yung mga transmission, mga mga government charges. Putay na, tayo pa rin yung pagbabayaran. Anak ng teteng yung pagbayarin nyo, yung mga kurap dyan, oh. Oo, namimiyasa sa pera namin, mga hinayupa kayo. Kung magsarado man ng Meralco, alam ko wala naman talagang masyadong epekto yan sa mga Pilipino. Ang maapektuhan dyan yung mga businessman. Ang masaklap nga nito, baka yung mga kinukonsumo ng mga businessman na kuryente, ilaw, baka tayo pa nagbabayad dyan sa mga hinayupak na yan. Kasi, di ba, nung nakaraan na naginip ako, no? Ito na naman yung panaginip ko. Nung nakaraan na naginip ako na alam naman natin na etong mga businessman na hate ang mga Duterte ay nakikipagsanib puwersa sa mga Marcos para malibre sila at mas lalo pa silang yumaman. Sa club nito, yung mga nakikita nating another charges dyan sa resibo ng Meralco, yan pala ay inuunti-unti lang pabayaran sa atin na kahit sa mga businessman talaga yan kinukonsumo. Ako lang nanguhula lang naman ako, no? Hindi ko naman sinasabing yun talaga ang tunay na nangyayari. Kaso nga lang, anak ng timang, grabe naman na yung maningil yung Meralco na yan. Parang gusto nyo kayo lang yung kumain, kumayod. Parang gusto nyo palabasin na magtrabaho lang kami na magtrabaho. Tapos kayo yung bubuhayin namin. Tapos kami gutom, kami yung hirap, kami yung nagkakakuba na sa yung mga OFW natin, 'di ba? Kahit pa paano, yung mga OFW natin, isa rin sa mga talagang nahihirapan niya kasi syempre yung mga pamilya nila dito dapat na pang tuition na lang ng mga anak nila, mga estudyante nila, pang-ipon na lang sana para pag umuwi sila ng Pilipinas, may sapat na silang ipon. Ang nangyayari, puta na, napupunta pa sa bill ng Meralco eh. So kung magsasarado yung Meralco na yan, sige, magsarado na kayong mga hinayo pa kayo. Isa kayo sa mga isa kayo sa pahirap sa taong bayan, sa totoo lang talaga. At mapunta naman tayo dito sa isa sa pinakamalaking pambubudol ni Marcos Jr. with Tolentino. Ito mga banateros, hindi ko po iwa 100% na totoo. Pero may mga kumakalat po na balita na yung dagdag pasahod ni Marcos Jr. na inanunsyo niya sa SONA ay sinuspindi na. Sinuspindi na daw yung mga dagdag pasahod sa mga trabahador dito sa bansang Pilipinas kasi nga tapos na yung SONA. Anak ng timang naman yan, no? Pagkatapos pagyabang dun sa SONA, tapos ang lakas talaga mambudol nitong mga tao to. Tapos sinuspinde. Tapos ano yun, parang pinalasap mo lang na para lang magkaroon ng record na may dagdag sahod kang nagawa. Tapos nung pagtapos na nung nagawa mo na may mga record na nagawa mo yung padagdag sahod sa mga trabahador dito sa mga empleyado dito sa Pilipinas, biglaan nyo sinuspinde. Ang lakas nyo talaga mambudol no? Nakakagigil kayo. So totoo lang talaga mga banateros, tayo lang talaga ang bubuhay sa mga hinayupak na yan. Yan po yung nangyayaring realidad dito sa bansang Pilipinas. Yung tax na mga binabayaran natin, yung pagtatrabaho natin, 8 hours, 12 hours, 24 hours sa pagtatrabaho natin, sinasabayan pa natin ng mga OT. Ang nakikinabang, yung mga opisyal ng gobyerno. Imbis na dapat yung mga pamilya natin yung nakikinabang dyan, anak ng tepaklong na may 13 pa, kamukha ni Ma'am Shitars. Yung mga hayop na mga senador, mga congressman, mga politiko, mga sangay ng gobyerno ang nakikinabang at namimihasa na mga tumataba, nagtatabaan, no? Parang yung anak ni Senator Tulfo. Bakit Jiggy Barra, mataba ka din naman. Uy, ha? Uy, mataba? Uy. Hindi ako papayag na mas mataba ako or parehas kami ng katawan ng anak ni Senator Rapi Tulfo. Hindi ako papayag. Hirap na hirap ako mag-diet tapos sasabihin nyo, parehas kami ng katawan, parehas kaming mataba, parehas kami ng taba. Di wow. Huwag nyo akong ginaganyan. Diyan umiinit ang ulo ko, ha? You eating manner. Ang tindi nila mambudol, no? Grabe, biruin mo, ha? Sinabi sa SONA yon, pinagmalaki, tapos isang araw lang ata ipinatupad na sinuspindi agad. Kaya itong si Tolentino hindi na to nanalo kasi isa din tong isa din tong malaano rin to si Tolentino, mala Remulla din to
Pag alam niya ng delikado, wala na siyang mapapala dun sa tao, lumilipad na to eh. Parang tik-tik to dun sa kapis eh. Sigbin dun sa kapis na kapag nakikita mo, biglang tumatagos-tagos sa mga saging-saging eh. Oh, isa rin naman din dating dilawan yan, 'di ba? Tapos tumalon, tapos nag-Duterte, tapos nung wala na siyang mapala sa Duterte, tumalon naman kay Marcos. Tignan mo, nanalo ba? Puti nga sa'yo. At dito naman tayo mga banatero sa isang brainwash na ginagawa, mind condition na ginagawa ni Kokay. Sino si Kokay? Walang iba kundi si Redon. Redon pala, Redon. Hindi pala Redon. Iba pala si Redon at iba rin si Redon. Pero si Redon at si Kokay, iisa lang. Awig talaga eh, no? Kahit anong gawin natin eh. Oo, kahit sabihin na natin na, ay hindi hawig. Hindi talaga, kamukhang kamukha talaga eh. Pati yung ano eh. Oo, sa totoo parang may puso at matalino pa nga si Kokay dun sa movie kaysa dito kay Redon eh. Oh, ipopost mo na naman ako, Redon. Pero ang kinaganda kay Redon kahit na napapanood niya yung mga video ng Banateros Brothers at pinopost niya, at least hindi ka pikon, hindi ka nagkakaso. Hindi ka tulad ni Trillanes, ni Trililing. Konting kibot lang, kaso agad eh. Putang ina mo eh. Oh, sorry na. Wag na magalit. Nadala lang ako. Mamaya, kasuhan mo na naman ako eh. Eto kasing si Redon may panayam. Sabi niya, kada abroad daw ni BP Sara ay gumagastos daw ito ng 8 million. Sige. Sige, hayaan na natin. Sabihin na naming totoo yun. Sige. Yan ang gusto niyo eh. Sabihin na nating totoo yun. Bakit mas inuuna mo pang silipin yan kesa sa 25 million kada hearing na nagagasto sa impeachment ni BP Sara Duterte na wala namang kakwinta? Bakit mas nauna mo pang silipin yan kaysa sa 150 million na ibinasura ng COMELEC? Bakit nauna mo pang isipin yan at una mo pang pinagreklamuhan yung 8 million na yan na ginagastos ni BP Sara sa pag-abroad niya kesa doon sa 20 million na ginastos lang ng ilang oras sa SONA? Hoy, paalala lang rito 25 million ang ginagastos kada hearing sa impeachment. So yung ibinibintang nila kay BP Sara Duterte na 125 million ay gagastos lamang ng 2.5 billion pesos sa loob ng 92 days. So yun, bakit tahimik ka doon? Tanong lang naman. Alam mo siguro masamang magtanong sa'yo, di ba? Kahit hindi porket malaki butas ng ilong mo, bawal na magtanong sa'yo. Ano, higupin mo kami? Redon, bakit yun hindi mo man lang matumbok-tumbok? Bakit hindi mo man lang sinisita yun? Ang dami, sa sobrang dami. Sobrang daming mga pinagagastosan ng gobyerno na walang katuturan. Tapos, lakas-lakas ng loob mo na makapagsalita na at una-una, wala ka namang pinapakitang ebidensya na umaabot ng 8 million ang kada abroad. Tsaka, ano sinasabi mong araw-araw? Anong araw-araw sinasabi mo? Una-una, ang pagkakaalam ko, sariling pera ng mag-asawang Duterte, yung ginagastos nila sa kada abroad nila. Yan ang pagkakalam ko. At kung tinatanong mo kung saan nanggagaling yung pondo na yan na 8 million sa kada abroad ni BP Sara or kada alis niya papuntang ibang bansa, siguro naman wala ka ng pakialam doon, puking ina ka. 'Di ba? Wala ka ng pakialam doon. Ni hindi mo nga pinapakailaman yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninakaw ng mga kasamahan mo. At balita ko, pati rin ikaw. Balita lang naman, 'di ba? Parang Redon, asaran lang tayo. Walang pikunan, no. Hindi, pangit ka na nga, pikon ka pa. Walang gano'n walang pikunan. Pero yan mga narinig ko, diba, sa 18X Marine na sinasabi na etong si Redon ay nakatanggap din daw ng mali-malitang pera. Hindi ko lang tukoy kung doon talaga nanggaling kasi pero may narinig ako dati na itong si Redon ay tumanggap din talaga ng pera. Sa totoo lang din naman, hindi rin naman din gagawin ng mga anti-Duterte na yan kung wala silang napapala sa gobyerno. Sa tingin nyo, sisirain nila yung pangalan nila. Alam naman nilang sobrang lakas ng mga Duterte sa mga Pilipino. Sa buong Pilipinas. 'Di ba? Sisirain nila yung pangalan nila para lang
ipagtanggol para lang sirain ng mga Duterte na alam naman nilang wala namang katuturan, walang mga ebidensya, isang malaking katarantaduhan lang yung ginagawa nila. Siyempre, merong mga ganun yung mga yan. Pero balita ko rin doon, tinanggal ka doon ni Tatay Digong dati. Tag-ilan mo kasi, masyado kasi epal eh. Oh, hindi porket malaki butas ng ilong mo, epal ka. May pa Harvard ka pang nalalaman na doon ka nagtapos. Pakialam namin. O siya mga barateros, yan na natin yung si Redon. Yan natin, pasukin ng bubuyog yung ilong niyan. O, dito naman tayo. Eto, malupit. Eto, grabe to. Ewan ko na lang. May panibago na naman silang iniisip na katarantaduhan. May panibagong ang daming nalalaman nitong mga hinayupak na to. Oo, hindi na kayo nauubusan ng kamilagruhan. Hindi na sila, alam nyo, hindi nyo ba, sa totoo lang kada gumagawa kayo ng milagro, gumagawa kayo ng mga ka-fake news ang katarantaduhan at ibinabato nyo sa mga Duterte, ay nako, nai-stress na rin ako eh. Oo, naiisip ko yung mga malalansang nakaraan ko sa karagatan. Lalo na nga dito, sa banta daw, no? Yung nagbabanta daw sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay siya din daw ang nagbabanta sa buhay ni Senator Risa Anlivirus. Pagina talaga, gaya-gaya talaga tong puking inang tong hayop na to. Wala nang ginawang matama ang hayop. Talagang patawang ipot. Basta bagay, sa mundo ng movie, sa mundo ng pelikula, laging may bida, kontrabida at isang patawa dyan. So, ang bida ay si BP Sara, ang kontrabida ay si Marcos, at ang patawa si Risa Ontiveros. Siguro, no, halimbawa na, no, siguro kulang na lang idikit ni Risa Ontiveros yung muka ni BP Sara sa pagmumuka niya para lang masabing talagang gayang-gaya niya na. Kung si Marcos Jr. tigapagkubra ng achievement ng iba, si Risa Ontiveros naman ang tigapagkubra ng ng pagbabanta sa buhay ng iba. Ay, naku po, Risa. Nakakaawa ka na. Tigilan mo na yan, be. Tigilan mo na yan, be. Nagmumukha ka ng ewan, be. Tama na yan. Alam namin baliw ka. Alam namin baliw ka sa position, sa pagiging presidente. Alam namin yun. Magbalik ka na lang sa kalsada. Magwelga ka na lang ulit. Siguro may mapapala ka doon. Sa pagiging yung pagiging trying hard mo na para bigyan ka at pagkatiwalaan ka ng taong bayan, bigyan ka ng simpatya. Asa ka. Walang ganun. Hindi mangyayari sa iyo. Ako na nagsasabi sa iyo, maniwala ka, day. Sa totoosin lang kasi, ang pagkakamali mo kasi, Risa Ontiveros. Ako po, wala po akong personal na galit sa iyo, Senator Risa Ontiveros. Wala akong personal na galit sa iyo. Tinuturuan lang kita. Kasi parang kulang ka kasi sa turo eh. Alam mo, sa totoosin, kaya minahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kasi sila ay nagpapakatotoo. Oh, yun ang gawin mo. Napakasimple lang nun. Magpakatotoo ka. Hindi yung kapag nagsasalita ka, bigla ka nagiging si Charo Santos eh. May napanood akong video nito na ang Pilipinas, kailangan pagandahin. Kailangan mga ganon. Alam mo yung mga ganong, puta na, sabog ka ba? Tapos ngayon yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos parang katulad din nung sayo. Ano ba talaga? 'Di ba? So alam naman na natin na yung mga ganitong strategy ng mga ulupong na to, babagsak na naman to sa mga Duterte. Alam naman natin na kaya nga merong impeachment ngayon, dahil sabi ni Marcos Jr. at sabi ng mga alipores niya ng kanyang mga garapata, ay etong si BP Sara ay papatumba daw si Marcos Jr., Lisa at Martin Romualdez. Etong si Risa Ontiveros siguro nakakuha ng idea na para tumaas yung trust ratings niya at may maidagdag sa impeachment, mukhang gagayahin niya na yung nagbabanta sa buhay niya ay etong si BP Sara or sa mga kampo na naman ng mga Duterte. Risa, wag mong isipin na mahalaga ka sa tao dahil wala kang kwenta.
Totoo talaga yun, Risa. Walang pakialam sa'yo ang taong bayan. Please lang, tama na yan, Day. Nagbumuha ka ng tanga eh. Pasalamatan mo na lang, Senator Risa Ontiveros, na nanalo kang senador. Yun na lang talaga. Gawin mo yung part mo hanggat nakaupo ka pa bilang senador kasi unang-una hindi ka na ulit makakaulit. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka na ulit mananalo. Siguro sa pagiging mga kapitan, konsehal, barangay tanod, yeah, siguro pwede. Pero sa pagiging vice president, presidente, senator, baka kahit councilor, congressman, mayor, di ka pa manalo eh. Para ka lang si Trillanes eh, pinatikim ng isang beses sa pagiging senador, tapos wala namang nagawa, 'di ba? Kaya wag ka na tigil-tigilan mo na yan. Kami na napapagod sa'yo. Ang lalaki na ng mga wrinkles mo sa kakaambisyon mo, Day. Ewan ko ba dito kay Senator Risa Ontiveros? Yung mga taktika niya kasi, alam mo, OA eh, no? Piruin mo, hindi naman siya kailangan dun sa isang event na yun, nandun siya. Diba? So, magpakatotoo kasi kayo sa lahat ng mga nag-aambisyon. Sabi nga namin, paulit-ulit namin dun sinasabi mga banateros, na kapag nakakita kami ng isang pamilya, isang tao, isang kilalang personalidad, na makakatulong sa bayan at maganda ang hangarin nila para sa bayan, hindi kami magdadalawang isip na iboto at suportahan sila. Kagaya ng ginagawa naming pagmamahal, pagsuporta sa mga Duterte na kahit hindi apelidong Duterte ang dinadala nila. Kasi sa totoo lang ako, sa sarili kong opinyon, hindi ko sinuportahan ng mga Duterte dahil apelido nila ay Duterte. Hindi ho ganun. Sinusuportahan ko ang mga Duterte, minamahal ko ang Duterte, binamahal ko ang sila Tatay Digong, BP Sara, Mayor Baste, Pulong Duterte. Siyempre, mas mahal na mahal ko si Kitty eh. Kaso hindi na nga lang single ngayon eh. Hindi kaya ako talaga sila minamahal dahil yung pagmamahal at yung mga maaaring gawin at yung mga nagawa nila sa bansang Pilipinas, yun yung nagpupush sa puso ko na para mahalin at suportahan sila kahit na buhay ko pa ang magiging kapalit niyan. Kagaya na lang ng ginagawa namin kay Pastor, 'di ba? Alam nyo naman na si Pastor Apollo Kibuloy ay isa rin kami. Kaming mga banateros, hindi namin dinidinayan, hindi namin tinatanggi na naging haters nila kami, naging haters niya kami, no? Pero pinagsisihan namin yun, maling-mali yung akala namin noon kay Pastor. At ngayon talagang kung ano yung pagmamahal namin sa mga Duterte, ganun na ganun din ang pagmamahal namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka
nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.